Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Webes, Mayo 1, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinalan. Mil ka mga job vacancies sarang ma-applyan sa 123rd Labor Day Job Fair sang Dole sa Iloilo. Tulid nga investigasyon sa pagkapatay sang veterano nga journalist kag anay alkalde sang Aklan. Ipasiguro sang Police Regional Office 6. 417 ka mga automatic counting machines nga gamiton sa May 12 midterm elections nagabot na sa Iloilo City. EPCRV nagalaong madugangan pa ang venue sang mall voting sa palaboton ng mga eleksyon. Severe rainfall volume na record sa pila ka area sa Iloilo City sang Martes sang gabi. 121 million pesos nga valor sang assistance na palabot sa mga pamilya sa Negros Occidental nga napiktuhan sang paglupok sang Bulkan Kanlaon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapin 9,000 ka mga job vacancies ang sarang ma-applyan sa 123rd Labor Day Job Fair sang Dole sa Iloilo. Sa detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Radyo Pilipinas News. May kapin 9,000 ka job vacancy ang sarang applyan sa mga job seeker sa Mayo 1 sa hiwatan ng ika-123 na Labor Day Job Fair sa Department of Labor and Employment o DOLE sa Iloilo. Gimpayag ni John Mandario, Regional Information Officer sa DOLE 6, nga hiwatan ng job fair sa Robinson's Place sa Ledesma, Iloilo City, kung sa diin 106 ka lokal nga kompanya kag 5 ka overseas ang magatanyag sang obra. Antes magumpisa ang job fair, may hiwaton nga misa nga sarang makatambong ang publiko. Dugang payag pa ni Mandario nga magluwas sa job fair, magatanyag man sang services ang 16 ka ahensya sang gobyerno para sa job seekers man o hindi. Sa mga job seeker nga ma-hire on the spot kag require sang medical examination, magatanyag sang libre nga STD, HIV kag X-ray screenings kag urinalysis ang Department of Health. Mag-upod man ang masobra 30 ka merchant nga assistant sang DOLE, Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sang ilang mga produkto kaparehas ang priska nga utanon kag prutas. May hiwatong man nga releasing sa tupad assistance valor 264 milyones pesos para sa masobra 40,000 nga informal workers kag DOLE Integrated Livelihood Program o kung DLIP assistance valor 36 million pesos para sa masobra 1,400 ka benepisyaryo.
Magluwas sa Iloilo City may hiwaton man nga job fair sa Capi sa SM City Rojas, kag sa Oton sa Mayo 1 kag sa Bacolod City sa Mayo 1 kag 2. Sa Martes, Abril 29 naghiwat man sa job fair sa Sipalay City kag sa Miyerkules, Abril 30 sa Tubungan. Panugyan ni mandaryo sa mga job seeker nga magdala sa resume kag ibang mga credentials nga pwede magamit sa pag-apply sa obra. Para sa Bagong Pilipinas, mga Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ordinar sa Police Regional Office 6 ang pagtiro patay sa 89 anyos nga nay alkalde sang Calibo, Aklan kay veterano nga journalist nga si Johnny Dayang sa iya balay sa barangay Andagaw, Calibo, Aklan. Suno kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginatutukan sa otoridad ang investigasyon para makilalaan kag madakpan ang sospek. Sa pag-imbestiga sa kapulisan, ginalantaw sa mga otoridad ang posibleng motibo sa pagpatay kay Dayang, iniagod para matagaan hustisya ang pagkamatay sa veterano nga journalist. Nagapakig-unong naman ang PRO6 sa pamilya sa napatay nga biktima, kagin pasiguro nga manabat sa layi ang sinuman nga may kahimuan sa krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 417 ka mga automatic counting machines nga gamiton sa May 12 midterm election sa Iloilo City ang nagabot na suno sa Comelec. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Na-deliver na sa DepEd Jubilee Hall ang 417 ka mga automatic counting machines na gamiton sa nagailapit nga May 2025 midterm elections. Lakip sa mga ACM ang 215 man ka units ng battery nga gin-deliver sa FTO Logistics sa DepEd Jubilee Warehouse. Suno kay City Comelec Election Assistant 2, Mr. Jonathan Saino, sa maabot nga Mayo 7, natala na ipaidalom sa final testing and sealing ang mga makina agud may baluan ng ila performance bago ang adlaw sang eleksyon. Ini ang hiwaton sa 414 ka mga clustered precinct kag 65 ka voting center sa Iloilo City. Ang makatapos ang electoral board kag support staff ang magapanguna sa hiwaton nga final testing. Imbitado naman ang mga tiglawas sa mga partido kag mga kandidato sa pagsaksi sang aktibidad suno sa Comelec. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpanginwala sa University of the Philippines Visayas College of Management nga naghiwat sila sang isa ka election survey ginpatigayon sa ila graduates kag former faculty members. Sa official statement ang ginpagwa sa eskwelahan ginatag nila nga ang College of Management nagapabilin nga non-partisan kag wala sang ginasuportahan o kung gina-endorso nga kandidato para sa May 2025 elections. Dugang panila nga wala sila nagpasakop sa anuman nga mga political activities sang ila alumni. Pathag nila ang nangin aktwasyon sa mga individual nga ginapasuni nagiwat sa survey, wala nagatiglawas sang endorsement sang ila departamento. Nagpasalig naman sila nga magapabilin sila sa pagtindog sa ila prinsipyo partikular sa academic neutrality kag institutional integrity. Nagalaom naman sila nga mangin malinong kag matawhay ang palaabuton nga eleksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PPCRB nagalaom nga madugangan pa ang mga venue sa mall voting sa palaabuton nga mga piniliay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sa balita. Hindayaw ni Iloilo City Paris Pastoral Council for Responsible Voting Chairman Monsignor Meleton Oso ang Commission Election sa pagpatuman sang mall voting sa siyudad sang Iloilo. Suno kay Monsignor Oso, nagalaom siya nga sa ulihi madugangan pa ang numero sa mga presinto nga igapahantang sa mga mall sa palabuton. Paagi sa mall voting, mahatagan sa kasulhayan suno sa iya ang pagboto sa mga tigulang, mga nagabuso nga babae kag mga PWD sa komportable nga venue kasubong sa mga mall. Ginpahayag pa sini nga dalayawon ang proyekto kag ginasuportahan gid sang 100% sang PPCRP. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magahiwat sang Labor Day Job Fair ang Public Employment Service Office Local Government Unit sa Capiz kadungan sa pagsaulog sa ika-123 kapag saulog sang Labor Day sa SM City Event Center, Rojas City, subong nga Mayo 1. May 16 ka mga kumpanya para sa local employment nga may 1,727 ka mga bakante nga trabaho para sa 55 ka mga posisyon may man sang 6 ka overseas employment agencies kay may masobra 3,000 ka mga bakante nga job orders para sa 85 ka tanuhay-tuhay nga mga trabaho. Suno kay John Leo Marco Beldia, naghiwat sila sang employment enhancement session para sa mga nagapre-register bago ang job fair. Magabukas ang job fair alas 9 sa aga
kag magatakop alas 5 sa hapon. Ginalauman ang presensya ni Capiz Governor Ferdinand Castro sa opening program sang Labor Day. Partners ang LGU Capiz, ang Dole Capiz Testa, SM Rojas, LGU Capiz, kag iban pa ang mga kumpanya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa nga balita, severe rainfall volume na record sa pila ka area sa Iloilo City sa Martes ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot sa halos pang-isa ka bulan nga records ang average rainfall volume ang ulan nga nagtupa sa Iloilo City sang Martes ang gabi. Suno kay Darwin Papa, Heads ng Disaster Response Division sang CDRRMO, severe rainfall volume ang ilang nga na-record sa tatlo ka area sa syudad sang Martes ang gabi nga naglabot sa average nga 120 mm ang rainfall bangod sa thunderstorm. Pinaka-apektado suno kay Papa ang area sa tunga sang Mandurriao kag Haro. Ginpayag niya nga naglabot sa 147 mm ang ulan nga nagtupa sa diversion road sa Mandurriao, 126 mm naman sa Mandurriao Plaza, kag 129 mm naman sa area sang Haro Plaza. Kung basehan ang average rainfall, magkabig na ini nga severe bangod ang na-record pang isa ka bulan nga ulan. Bangod man sa mabasko nga pag-ulan, pulo ka barangay ang ginbaha sang Martes ang gabi. Nagsubside naman ang mga baha sang masunod nga adlaw. Wala man sila sang na-record nga buhawi, apang normal suno kay Papa ang mabaskog nga huyop sang hangin bangod sa thunderstorm. Samtang, posible naman nga mabaskog nga pag-ulan kag huyop sang hangin ang nagtugas sang pagrumpag sang kisame sa entrance ng Zuri Hotel. Dugang nga lauman ang padayon nga mainit ka panahon kung aga kag mabaskog nga ulan kung gabi sa syudad sa masunod nga adlaw bangod sa pagtuhaw sang thunderstorms. Para sa Bagong Pilipinas, Emro Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 21 milyones pesos nga balor sa assistance na palabot na sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sang kanlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Orion Grace Erenia. Naglabot na sa masobra 121 million pesos ang assistance na napalabot sa DSWD Field Office 6, local government units kag non-governmental organization sa mga pamilya sa Negros Occidental nga naapektuhan sa paglupok sa Bulkan Kanlaon. Sa masobra 121 million pesos nga assistance, masobra sa 94 million pesos diri ang ginhatag sang ahensya nga ginlakipan sa family food packs, non-food items kag bulig pinansyal. Sa karon may masobra pa sa 5,600 ka individual ang nagatinira sa 14 ka open evacuation center kag masobra sa 8,600 ang nagatinira naman sa ilang mga himata o kung kakilala. Samtang may naka-standby nga masobra sa 138 million pesos nga bilis ang food kag non-food items kag standby fund ang DSWD6 nga handa i-augment sa magakinahanglan nga LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagahiwat sa libre nga circumcision service ang Sara District Hospital. Sa mabot nga Mayo 13 tubtob Mayo 14 sini nga tuig nagapangagdang tagdumalahan sa ospital sa mga pamatanon nga lalaki nga mag-upod sa free circumcision service nga madugay na nga tradisyon nga ginatibong sa ikayong lawas kag katinlo sa mga kalalakinhan. Nagpasalig ang Sara District Hospital sa mga trained professional ang magadumala sang circumcision. Ginapangabay naman ang mga ginikanan kag mga guardian nga optan ang ila mga kabataan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma ang Negros Occidental Provincial Government sa isa ka power purchase agreement kaupod ang Wigen Energy para sa 1,270 rooftop solar project nga igapahamtang sa pila ka propiedad sa probinsya. Ang ini nga proyekto ginapananaw nga makahatag sa probinsya sa masobra 404 million pesos nga savings sa sulod sa 25 ka tuig. Sa idalom sang kasugtanan, ang Wigen Energy Philippines Incorporated mag-install sang solar panels nga may total capacity nga 1,270 kilowatt sa mga provincial government-run hospital sa Kabangkalan, Kagimamaylan, Provincial Capital, Negros First Cyber Center, Negros Residences kag Food Terminal Market of Negros Occidental. Ang rooftop solar project ginalauman nga makasupply sang inimang nubo sa 40% sang power requirements sini kag may ginabanta 9.6 million pesos nga annual savings
kag 1.6 million kilowatt-hour nga annual energy yield. Sunod sa provincial government, nagabugusan nga renewable energy nga ma-generate sa proyekto, mangin bastante sa paghatag sa power supply sa 5,318 ka mga panimalay sa bugos nga tuig. Ang project may pilaman ka positive environmental impacts na hinalakipan sa paglikaw sa 25,521 metric tons ng carbon dioxide emissions sa sulod sa 25 ka tuig. Madumduman nga ang Interagency Energy Efficiency and Conservation Committee na ginapangunahan sa Department of Energy ang nagbando sa tanan nga opisina sa gobyerno paagi sa Resolution Number 8 Series of 2023 nga magkuha sang hindi magdubo sa 20% sang ila energy requirement sa mga renewable sources. Radyo Pilipinas News. Aklayan si Sabaro nagsilog sa Visayas Regional Assembly para sa pagpanghanda sa pagpatuman sang synodal. Sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas ni Marian Grace Erenieta. Nag-ulo ang RDC sa Baron sa Visayas Regional Assembly sa Cebu City bilang preparasyon sa synodal implementation. Gimpangunahan ni Haro Archbishop Medifil Billones ang Haro delegation kalakip ang clergy kag lay representatives na Sunday Reverend Monsignor Eli Rafael Fuentes, Reverend Father Randy Zabala, Rowena Daquilenia kag Engineer Christian Mark Guirawa. Kabahin ang Archdiocese of Haro sa 18 ka diocese sa Visayas nga nagtabong sa Visayas Regional Assembly. Ang kahiwatan ng kabahin sa padayon nga pagpanglakaton sa simbahan sa Synod on Synodality nga ginlaunch ang 2021 sa nagtingiwan nga sa Papa nga si Pope Francis. Ang Sinodo nagkakahulugan nga lulupod nga panglakaton ukon pagpamati sa isa kag isa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginahinyo sa Capiz Public Employment Service Office sa mga kapiston job seekers nga maghanda sa madamo nga kopya sang ila updated nga resume para sa iwaton nga job fair sa Roa City kadungan sa selebrasyon sang Labor Day subong adlaw Mayo 1. Sunod sa Capiz Peso, may aras ang trabaho nga sarang applyan ng mga job seekers lokal man o kun overseas. Magasugod ang job fair alas 10 ang aga ka magatakop alas 5 sa hapon sa event center sang SM City Rojas. Magluwas sa resume ginapanumduman sa opisina ang mga nag-apply nga magsuksok sang husto nga panapton kung mahimo business casual. Radyo Pilipinas News. Gin pamatudan sa isa ka farmer association sa Batad, Iloilo nga hindi na lang pampaaslom o konrikado sa sinabawan nga isda ang batuan. Ginapabugal sang Batad Green Farmers Association nga ang batuan pwede man himuon jam nga palaman sa tinapay, panyamis nga pastillas kag langgaw sa tapos nga mapatuman ang batuan technology. Sunod kay Mr. Samev Sumagaysay, pinuno sa asosasyon na baligya na nila ang ilang batuan products sa mga turista, mga balikbayan, mga hotel, kag nakadangat pa sa Boracay Island, kag sa mga nagkalain-lain nga trade fair sa sulod kag sagwa sang rehiyon. Sa panaysayan ni Sumagaysay, ang Department of Agriculture nagtanyag sa ila ang paghanas sa value adding, kag mas mapanami pa ang pagbaligya sa ilang produkto pinagi sa bulig naman sa Department of Trade and Industry. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang bulig Palangabuyan halin sa Department of Labor and Employment ang 130 ka mga residente gikan sa 3 ka barangay sa Sara, Iloilo. Sa 130 ka benepisyaryo, 57 ang naghalin sa Barangay Hildore, 48 sa Tadi kag 25 sa Bagaygay. Lakip sa mga bulig nga nabaton sa mga benepisyaryo ang mga kinanglanon para sa ila sari-sari store, tailoring, karinderya, frozen food, ice cream production, chicken production, rice retailing, street food vending, kag farming. Ang pagpasanyog sang palangitanan sa mga residente ang isa sa mga ginatutukan sang lokal nga panguluhan kag sang dole. Radyo Pilipinas Anay Barotac Deho Mayor Mirna Kausing Tupas, igahaya sa Municipal Gym sang Banwa, sugod sa Mayo 1, Tubtob 4. Radyo Pilipinas Sa balita ni Marian Grace Aranyeta. Nagtaliwan sa Miyerkules, Abril 30, si former Barotac Viejo kag tiayon ni Anay Iloilo Governor Niel Tupas Sr. nga si Mirna Kausing Tupas. Ginkumpirma ni Anay Iloilo City Councilor Lex Tupas sa iya Facebook account nga nagtaliwan ang Iloy Sinilas 8 sa aga sa Miyerkules. Nagpabutyag sa iya pagpasalamat ang Anay Konsihal sang syudad sa iya Iloilo Bina sa pagsuporta sini sa iya asawa nga si incumbent Iloilo City Councilor Candice Tupas kag sa ila kabataan. Samtang ginpahayag naman ni 5th District Iloilo Representative kag Anay Iloilo Vice Governor Raul Buboy Tupas nga ang gugma sang ila Iloy kag kabakod nagapabilin sa ilang mga tagipusoon tubtob San-o.
Madumduman nga nagdaliwan si Anay Governor Tupa sa 2015 bangod sa prostate cancer complications kag ang bata sini nga babae nga si Twitty Tupas Balesa sang Hunyo sang pinaligdan lang nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:21 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Webes. May 1 Labor Day, it's a holiday. Sa dugang pa nga balita kag impormasyon, please share, follow and like sa aton sa Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo ug Radyo Pilipinas Community Group. Muna gid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada agad. Ginaw Baklay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.